Okay, so nandito na tayo sa Section A. Section A, sa pinaka-last section for the second grading. Sasagutan na natin ang Learning Task 3. Learning Task 3. So, sa Learning Task 3, sasagutan natin using direct proof at saka yung isa naman ay indirect proof. So, yung ibig sabihin ng indirect ay hindi diretso. Yung direct ay diretso nating ipoprove. So, sa number 1, yan, meron tayong table. At i-fill up pa natin yung mga table. Okay? So, ang purpose lang nito is ang problem lang dito is yung mga reason. Kung saan tayo kukuha ng mga reason. So, since wala namang binigay na kung anong mga reason ang dapat ilalagay dito, so itingnan na lang natin yung method kung paano yung direct proof. Okay, so sa madaling salita, relax lang tayo dito sa direct proof. Ay masyadong medyo seryosohin itong direct proof na to. So, number 1, ang given sa atin ay odd and even integers. Yan ang given sa atin. Dalawang number, yung isa ay odd at yung isa ay even. Yung odd ay nadi-divide sa, yung odd ay hindi pwedeng i-divide sa 2, 1, 3, 5, 7, 9, yung mga number na nagtatapos sa 1, 3, 5, 7, 9. Ang even integers ay yung mga number na pwedeng i-divide sa 2. Yung mga nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, 8. So, anong patutunayan natin? So, patutunayan natin na ang sum ng odd and even integers is an odd integer. So, solution. So, meron tayong table. Sa column na to is yung mga statement. And sa column na to is yung mga reason. Number 1. Okay. So, wala pa akong nakikitang book kung tungkol sa paano yung eksaktong mga rules sa pag-proof. So, ang gagawin na lang natin dito is i-familiarize na lang natin ang ating sarili kung paano ang method ng pag-direct proof. No? Pero ako'y naghahanap ng isang book kung paano ba ang tamang direct proof at kung saan makukuha tong mga reason na to. No? Kung ikaw bang mag-iisip ng mga reason na to or merong mga naka-ready na mga reason na ilalagay dito. So anyway, tingnan natin kung paano gumagana ang direct proof. So una,
Ile-let natin ang x be the odd integer or i-assign natin yung x. Yung x ang magiging odd integer. Yung y naman ang magiging even integer. So, so pinapaliwanag lang dito kung ano yung ginawa natin. No? So, a variable represents a number. So, yung variable, dalawang variable natin, x at saka y. Kasi pangkalahatan to eh. Kaya gagamit tayo ng variable, pangkalahatan. Hindi lang specific. Pag sinabing add integer, hindi pwedeng gamitin natin ay 15. Kailangan pag sinabing add integer, para sa lahat ng add integer. Sinabing even integer, para sa lahat ng even integer. Ang kalahatan. So since ang x ay ang odd integer, since ang x ang odd integer, ang x ay magiging equal to 2k plus 1. Okay? Unahin muna natin ang y. Ang y ay even integer. So, i-assign natin kay y 2 times k. Ibig sabihin nun, yung k, kahit ano man ang maging value ng k, pag tinimes mo ng 2, syempre, magiging even integer na yun. Kasi tinimes mo ng 2 eh. Diba? So, kung ang k mo is 1, so kung naging 1 to, 2 times 1, ang y mo ay magiging 2. Kung ang k mo is 2, 2 times 2, ang y mo is magiging 4. Divisible by 2. Kung ang k mo ay ginawa mong 3, 2 times 3 is equals to 6. Ang 6 is divisible by 2. So basically, ang ibig sabihin nun ay kahit anong number, kahit anong integer ang ilagay mo sa k, dahil tina-times mo to ng 2, lagi ang result ay magiging even. Okay? So yan ang so naka-blank yan, ano? Naka-blank yan dito. So ang reason natin dyan kung bakit inassign natin ang 2k y, ang reason natin ay that is the definition of an even integer. Na yan ang definition ng even integer. So yung x naman, dahil ang x ay odd number, okay, so kung ano man yung 2k, plus ka lang ng 1. Okay? So kung for example, ang result nito is naging 8. Pag nag-plus 1 ka sa 8, ang magiging sagot is 9. An odd number. No? Okay?
Ang 2K kasi, ang sagot dyan, ang magiging sagot dyan ay laging even number. So, kung ang K is, kung ang K is 11, 2 times 11 is 22. Even number. Pwedeng i-divide sa 2. Kasi nga, times 2 natin yung 11 eh. So, yung 22, pag dinivide natin ng 2, is 11. Pero pag pinlas natin yan ng 1, that's magiging equal to 23. Odd number na. Okay? So, itong 2K plus 1, ito ang nagre-represent ng lahat ng odd numbers. Ito naman ang nagre-represent ng lahat ng even numbers. So, this is by definition of an even integer. Ito naman ay by definition of an odd integer. So, ang pinoprove natin is yung sum. Ngayon daw natin na ang total ng isang odd, isang even, kapag ang total daw natin na, kapag tinotal daw natin ang isang odd at isang even na integer, ang resulta ay isang odd integer. So, yung odd, ito yung even, pag tinotal natin yan, x plus y. Yung x is equals to 2k plus 1. Ito yun, 2k plus 1. Plus y plus 2k. Plus 2k, ano? So, reason, adding two integers from statement 1 and 2. So, in-add daw natin yung two integers. Actually, mali ito. Dapat from statement 2 and 3. Ito, statement 2 and 3. Okay. So, nangyari is, simplify natin to. So, 2k plus 2k is 4k. Okay, so itong dalawang to, 2k plus 2k is 4k. Plus 1, plus 1. That is the sum of integers. And then, if a-factor natin tong 4k, yung 4 is 2 times 2 times k. Yun ang ibig sabihin nun. 4k is 2 times 2 times k. So, tong lahat na to is 4k. It's 1. It's 1. So, reason natin is factors of an integer. Yan. Yung mga factors ng 4. So, kailangan magkaroon tayo ng isang factor na 2.
Okay? Kasi mapansin natin yung odd saka even natin ay parehong may 2. Okay? So, importante na itong 4K na to ay magkaroon ng isang 2. So, yung 4 gagawin natin 2 times 2 para lumabas yung 2. And then, ang nangyari is 2 times K is 2K. Then, lalagyan natin ng parenthesis. So, itong 2 na to is itong 2 na to. So, ito is pareho din dito. Ang ibig sabihin nito is 2 times 2 times K. Pareho lang dito. 2 times 2 times K. Pero dito, makikita natin na meron tayong 2 dito. Medyo malapit na dito. 2. So, multiplication of integers. And then, tong 2K ay naging R. Kasi i-assume natin na yung R, ile-let natin, i-assign natin yung 2K kay R. 2K magiging R. Okay. So, yung 2K, papalitan natin ng R. So, meron tayong 2R plus 1. Okay. So far, kung add natin, pag in-add natin sa even, ang sagot is 2R plus 1. Is lapit na dito sa definition ng add integer natin. 2K plus 1. 2 times a variable plus 1. And then dito, 2 times a variable plus 1. Okay, so i-assign natin yung 2K sa R. Then, isa-substitute natin yung R to 2K. So, yung 2K, papalitan natin ng R. And then, yung 2R plus 1 is the definition of odd number. Okay? So, ibig sabihin, kapag in-add natin yung X, na ating odd number, X na ating add, in-add natin sa Y, na ating even integer, Y is even, ang sagot natin ay 2R plus 1. Which is the definition of the odd integer. So, ibig sabihin, okay, so, itong formula na to isa pangkalahatan na sa lahat ng odd. Okay, so, kahit anong odd number yan, kahit anong even number yan, pag in-add natin, ang sagot ay odd number. Okay, so yan. So na-prove na natin na ang total ng odd at saka even
ay isang odd integer. Okay? So, 2. Okay, so sa number 2, ang given sa atin ay meron tayong odd integer m, isang even integer n. Okay, so since ang m ay odd integer, so yung m natin ay magiging 2k plus 1. And since yung n natin ay even, yung n natin ay 2k. Okay. So, i-prove down natin yung odd number m, pag minultiply natin sa even number n, ang result ay magiging even number. Okay. Example, ang m is odd number, example is 3. Pag minultiply natin ng isang even number, for example na 8, ang result is even number. 3 times 8 is 24. So 24 is an even number. Okay. So number 1, i-assign natin ng m, siya ang magiging odd integer. And then yung n ang magiging even integer. The variable represents a number. So since m ang odd number, i-assign natin siyang magre-represent ng 2k plus 1 because that's the definition ng odd integer, 2k plus 1. And dahil lang n ang even integer, sa kanya ang 2k. Kasi dahil pinapaprove sa atin ang m times n, imumultiply natin ng m times n. Since ang m is 2k plus 1, yung 2k plus 1 times n, which is 2k. 2k. So 2k plus 1 times 2k. Ito yung m, ito yung n. So, paano natin i-multiply itong dalawang to? 2k times 2k is equal to 4k squared. 2 times 2 is 4, and k times k is k squared. So 1 plus 1, 1 plus 1 is 2. Plus, and 2k times positive 1. Positive times positive is positive. 1 times 2 is 1 times 2k is 2k. That is the product of integers. So factor out natin yung 2. No? Kasi pag nakita natin na pinapaprove sa atin na even or odd, kailangan lumabas yung 2. Yung 2.
Yung even, merong 2. Yung odd, meron din 2 doon. Okay? Gagawin natin is itong 4k squared ay magiging equal to 2 times 2 times k squared. 2 times 2 is 4 times k squared is k squared. Okay? Plus, itong 2k naman ay magiging 2 is 2 times 1 times k. Okay? So, kailangan magkaroon ng 2 dito at saka 2 doon. So, anong gagawin natin sa dalawang 2 na to? Lalagay tayo ng parenthesis dito. And then 2 times k squared is 2k squared plus 1 times k is 1k. And then itong dalawang 2 na to, ay ilalabas natin sa labas. Ayan na, dalawang 2. Yung dalawang 2, ilabas natin sa parenthesis. Parenthesis dito. And then itong 2 na to, itong 2 na to, ay ifa-factor out natin, lalagay natin dun sa labas. So, yun na yung 2. Okay? Pag binalik mo yan, 2 times 2, magiging 4k squared. 2 times 2k squared is 4k squared plus 2 times 1k is 2k. Okay. So, yung lang natin is in-factor out lang natin tong 2 na to. Yung 2 dito, tsaka yung 2 dito, yung 2 dito, at tsaka yung 2 dito, ay nilabas natin. Ito na yan. 2 times itong parenthesis na to. So, yung 1 times k ay sisimplify natin as k. Okay? So, yung 1 times k ay naging k na lang. So, that's factor out 2. Since nakita na natin tong coefficient na 2 dito, multiply niya tong lahat ng nasa parenthesis na to, we will assign all of these 2k squared plus k, not 2k squared plus k, i-assign natin kay r. Okay? So, and then, substitute natin dito, since this is now equal to r, biging r. And 2r is the definition of an even integer. So, ibig sabihin, kapag yung m na odd number
ay multiply natin sa n na even number, ang sagot ay isang even number. Okay? So number 3, ang given ay n, isang even number. So dahil lang n ay even number, so yung n natin ay magiging equal to 2k. So ipo-prove natin. I-prove daw natin na ang 3n plus 5 is an odd number. Okay, so yung 3n plus 5 ay dapat maging equal to 2m plus 1. So yung 2, no? Yung kanina, 2k. Natin 2r. And 1 is 2m. Okay? So itong mga letter dito, it doesn't matter. Kahit anong letter ang ilagay natin dito, ang definition ng odd number is 2 times a number and then laging may plus 1. Yan ang odd number. So, syempre, ang unang gagawin natin, number 1, is i-assign natin ang 2k kay n. Kasi nga, even number siya, no? And then, patutunayan natin na ang 3n plus 5 ay isang odd number. Okay? So, since ang n natin is 2k, papalitan lang natin tong n ng 2k. So, 3 times n is equal to 3 times 2k. Okay? Kasi yung n ay pinalitan natin ng 2k. Okay? And then plus 5. Plus 5. By substitution. Sinubstitute natin yung 2k sa n. Number 3, 3 times 2k is 6k plus 5. Ay multiplication. Multiply natin. And then 6k plus, so yung 5, pinaghiwalay natin yung 5. Yung 5, ginawa nating 4 plus 1. 4 plus 1. Okay? Reason natin is the addends of 5. Pinaghiwalay natin yung addends of 5. So, since pinapatunayan natin na odd number ang magiging resulta nito, so importante na magkaroon tayo ng 1 dun.
Kasi yun ang definition ng odd number. 2k plus 1. No, yan ang odd number. 2k plus 1. Kailangan may 1 sa huli. So, itong 6k ay magiging 2 times 3. Again, palalabasin na naman natin yung 2. 6k is magiging 2 times 3 times k. 6k. Okay, so 2 times 3 times k is 6k. Plus. So, itong 4 ay magiging 2 times 2. Times 2. Okay, so, kailangan may 2 din. Ng 6 na to, nagkaroon ng 2 dito, and nagkaroon din ng 2 din doon. And then plus 1, plus 1. And then babalutan natin ng parenthesis to. So, fa-factor out natin yung 2. Babalutan natin ng parenthesis. Simula doon hanggang doon. Kasi, bakit natin binalutan ng parenthesis yun? Kasi, ito may 2, at saka ito may 2 din. Okay, ba silang may 2? So, binalutan natin ng parenthesis to, ganyan. So, meron 2 dito, at meron din 2 dito. So, ang gagawin natin is, ifa-factor out natin yung 2. Okay? So, yun yun, 2. Tumabas na. 2. So, pag finactor out na natin yung 2, ilabas na natin. Ang may iwan sa loob is 3 times k is 3k plus 2. And then plus 1. Plus 1. And makikita natin na meron 2 times itong parenthesis na to. So, itong buong parenthesis na to ay pwede nating i-assign sa isang letter na lang. In this case, i-assign natin sa letter M. So, yun ang sabi sa problem, M. So, i-assign natin tong 3k plus 2 AM. And then, isa-substitute natin yung 3k plus 2 ng M. So, itong 3k plus 2, ay papalitan natin ng M. So, yung 2M plus 1, 2M plus 1 is the definition of the odd number. 2M plus 1. Definition of an odd number. Therefore, ito ay odd number. Therefore, yung 3n plus 5 ay nagre-resulta nga ng odd number. No? So, yun. Napatunayan na natin. Patunayan daw natin. Prove ang 3n plus 5 is an odd number.
Yan. So, yun nga. Lumabas na ang isang odd number. Ito yung symbol ng odd number. Yung nagre-represent sa lahat ng odd number. 2 times a number plus 1 is an odd number. Yan ang direct proof. So, binigyan ko lang kayo ng idea kung paano ang para may alam tayo kung paano nangyayari sa direct proof. Of course, dun sa mga serious sa mathematics at talagang interesado, yun ang magre-research pa ng konti kung para magpakadalubhasa sa direct proof. So ngayon naman, dito tayo sa letter B, ang tinatawag na indirect proof. Or patutunayan natin ng hindi diretso. Example. So, paano ba itong indirect proof? So, pag sinagutan natin itong learning task 3, letter B, kapag sinagutan natin itong learning task 3, letter B, indirect proof, lahat tong 1 to 4 ay kinopya ko dito. So, malalaman na rin natin at the same time paano gumagana ang indirect proof. Example number 1, kung ang x daw ay equal to 3, then ang 3x plus 5 ay hindi equal daw sa 10. Kung ang x ay 3. In Tagalog, para mas madali nating maintindihan, kung ang x daw ay equal sa 3, then ang 3x plus 5 ay hindi magiging equal to 10. So, solution. Paano natin patutunayan yan? By indirect proof. So, ang given sa atin ay x is equal to 3. At patutunayan daw natin na ang 3x plus 5 ay hindi equal to 10. So, kalimitan, mag-a-assume tayo yung kabaliktaran ng gusto nating patunayan. Okay? Kasi nga, indirect. So, kukunin natin yung kabaliktaran ng gusto nating patunayan. Gusto nating patunayan na ang 3x plus 5 ay hindi magiging equal to 10 kapag ang x is equal to 3. Then, di patunayan natin na ang 3x plus 5 ay magiging equal to 10 kapag ang x is equal to 3. O kabaliktaran ng gusto natin patunayan. So, since ang x is equal to 3, papalitan natin tong x na to ng 3. So, 3x is 3 times x. So, yung x natin ay naging 3. 3 times 3 is 9. So, 9 plus 5 is equal to 14. So, yung 14 is equal to 10, that is false. That is false.
No? So, ibig sabihin, na kapag ang x is equal to 3, ito ay hindi magiging equal to 10, which is tama kasi naging 14 at equal to 10. So, naging false. So, since false to, ibig sabihin true ito. Ginawa natin yung opposite nito eh. Yung not equal, ginawa natin equal. Okay. Sabi dito, yung 3x plus 5 daw ay magiging equal to 10 kung ang x is equal to 3. Eh, nung sinod natin, hindi naman naging equal to 10 ang 3x plus 5. Okay? So, ibig sabihin, ang 3x plus 5 ay hindi naging equal to 10. Nag-false siya. Ibig sabihin, tama ito. Ang 3x plus 5, kapag ang x is equal to 3, ay hindi equal to 10. Okay? So, therefore, ang 3x plus 5 is not equal to 10. Ang 3x plus 5 ay hindi equal to 10. Ang 3x plus 5 ay hindi equal to 10 kung ang x is equal to 3. Okay. Number 2. If a triangle is an isosceles triangle, ano ba yung isosceles triangle? Ito yung isang triangle na may dalawang side na equal. This is an example of an isosceles triangle. So, meron tayong triangle. Yung haba ng dalawang side ay pareho. Kaya meron tayong linya dito pag ano. Pareho silang may 1 bar. Sabihin, yung haba nito is equal sa haba nito. Okay? So, since pareho ang haba nito, yung pangatlong side na hindi nila kasukat, yun ang magiging base. Base nila, yung nasa ibaba. Since ito ang base, magkakaroon tayo ng dalawang angle dito. Yan ang tatawagin nating base angles. Ito naman ang vertex angles. So, kung isang triangle, in Tagalog, para mas madaling maintindihan, kapag ang isang triangle ay isosceles, then the base angle cannot measure 90 degrees.
yung mga base angle daw ay hindi dapat 92 degrees ang sukat. Paano natin ipoprove yan indirectly? So, ang given natin ay meron tayong triangle na isosceles. So, papatunayan natin na ang base angle ay hindi dapat 92 degrees. Okay, so patutunayan natin na ang base angle, itong mga base angle na to, hindi daw dapat ang sukat niyan ay 92 degrees. So, assume natin tong isosceles triangle na to, no? So, i-assign natin itong angle B at saka angle C. So, again, patutunayan natin yung kabaliktaran nitong gusto nating patunayan. Napatunayan sa atin na ang angle ay hindi maaaring maging 92 degrees. So, kukunin natin yung kabaliktaran at gagawin nating 92 degrees yung B at saka yung C. So, i-assign natin ang angle B at angle C na ang value ng angle B at ng angle C ay 92 degrees. So, gagawin natin ang sukat ng angle B, angle C, equal to 92 degrees. Next is, i-add natin yung 3 interior angles A, B, and C. Pag sinabing interior angle, ito yung angle A, kasi malapit siya sa A. Ito yung angle B, kasi nasa vertex B siya. And ito yung angle C, kasi nasa vertex C siya. No? I-add daw natin silang tatlo. So, alam natin na ang total ng lahat ng interior angle ng triangle is equal to 180 degrees. No? Lahat ng triangle, kapag tinotal mo yung sukat ng mga tatlong angle sa loob nila, okay, yung tatlong angle sa loob nila, lahat ng triangle, pag tinotal mo yun, ang total nun is 180 degrees. So, yung sukat ng angle A plus angle B plus angle C ay dapat equal to 180 degrees. So, since ang angle B at ang angle C ay ginawa nating 92 degrees, so papalitan natin ng B ng 92 degrees at ang C ng 92 degrees. So, 92 plus 92 is 184 degrees. Okay? So, which is hindi pwede. Kasi dapat ang total ng tatlong angles ay 100. Ang total dapat ng tatlong angle ay 180 degrees. But,
Yung dalawang angles pa lang, B tsaka C, ang total nila is 184 degrees na. Sobra na sa 180 degrees. Okay? So, therefore, sa makatuwid, yung mga base angle ng isosceles triangle ay cannot measure, hindi sila pwedeng, ang sukat nila ay hindi maaaring maging 92 degrees. Oops, ito. Naglolo ko. Okay. Okay. Excuse me, i-reset ko lang para medyo naglolo ko eh. Excuse lang, saglit lang. Okay, so therefore, since kung gagawin nating 92 degrees, uy, ba't ba ganun? Kung gagawin nating 92 degrees, ang B tsaka C ay pag tinotal natin yung kung 92 degrees to at 92 degrees to, and then ang total dapat ng lahat ng angle sa loob ay dapat equal to 180 degrees. Therefore, hindi pwedeng 92 degrees ang angle B tsaka C. Kasi ang magiging total nila is 184, sobra na sa 180. Okay, so therefore, ang base angle ng isosceles triangle ay hindi pwedeng ang sukat na 92 degrees. Okay? So, number 3, given 3r minus 5 is not equal to 13. 3r minus 5 is not equal to 13. Tunayan daw natin ang r hindi equal to 6. So again, yung kung ano yung gusto nating patunayan, ay babalik rin natin. Indirect proof. I-assume natin na ang r is equal to 6. Assume natin ang r is equal to 6. So, kukopyahin natin to. 3r minus 5 is not equal to 13. 3r minus 5 is equal to 13. And then, yung r, papalitan natin ng 6. So, 3 times 6
is equal to 18. 3 times 6 is equal to 18. And then 18 minus 5. 18 minus 5 oops, saglit lang ha. Ano nangyari dito sa saglit lang ha. Low test mic. Mute. So, ayun no, pinapatunayan natin no. So, patunayan daw natin na ang R is not equal to 6. So, babalik ta rin natin yun. Gagawin natin yung R is equal to 6. So, kung ang R is equals to 6, papalitan natin tong R ng 6. 3 times 6 is 18. Okay, 3 times 6 is 18. 18 minus 5 is 13. So 13 is not equal to 13. This is false. 13 not equal to 13 is false because 13 is equal to 13. Okay? So, ibig sabihin, kapag ang R ay equal to 6 at nilagay natin dito, ang resulta is false. So, since nagiging false ito, okay, since ito ay nagiging false kapag ang R is equals to 6, therefore, ang R ay dapat hindi equal to 6 para maging true ito. Okay? Number 4. So, given ang x is equal to 5, tunayan daw natin na ang 2x plus 4 is not equal to 12. So, again, kung ano yung gusto nating i-prove, yun ang babalik na rin natin. So, 2x plus 4 is equal to 12. I-assume natin na ang 2x plus 4 ay equal to 12 instead of not equal to 12. Okay, babalik na rin natin. Yung not equal, gagawin natin equal. Okay, so 2x plus 4 is equal to 12. 2x plus 4 is equal to 12. So, tignan natin ang mangyari kapag ang x is equal to 5.
ang ibig sabihin is 2x, 2 times x. So, yung x ay gagawin nating 5. Okay, yung x, papalitan natin ng 5. Kasi x is equal to 5. Two times 5 is 10. 10 plus 4 is 14. 14 equals 12 is false. 14 is not equal to 12. So this is false. Ibig sabihin, kapag ang x is equal to 5, ay nilagay natin dito, ang nagiging sagot nito, ang nagiging total nito ay hindi equal to 12. Nagiging 14. So, tama. Kapag ang x is equal to 5, ang side na to, kapag ginawa mong 5 to, itong side na to, is hindi magiging equal to 12. Natin dito, naging 14. So, therefore, 2x plus 4 is not equal to 12. X plus 4 is not equal to 12 given x is equal to 5. No? In Tagalog, yung 2x plus 4 ay hindi equal to 12 kapag ang x is equal to 5. Okay? So, ganun ang indirect proof. Meron kang given and then meron pinapaprove sa'yo. So, indirect proof, kukunin mo yung kabaliktaran ng gusto mong i-prove. Kung gusto mong i-prove na not equal, gagawin mong equal. And antayin mo maging false. Kapag nag-false, ibig sabihin, tama yung gusto mong i-prove. Okay, so that's indirect proof. And ito naman yung direct proof. Again, hindi na tayo masyadong magdi-detail about dito. So, importante lang magkaroon tayo ng idea paano ba ginagamit ang direct proof at saka indirect proof. Okay, so that's the end of week 8 for the second grading.